Episode 5. Top 10 Toxic Traits ng mga Pinoy. Bilang Pinoy, minsan, may mga ugali tayo na nakakatuwa, pero may ilan din na nakakainis at nakakasira sa ating mga relasyon. Kaya naman, narito ang listahan ng 10 toxic traits ng mga Pinoy na dapat mong malaman. Number 10. Manana habit. Ito yung ugaling palaging nagpapalipad ng oras at hindi agad gumagawa ng mga bagay na kailangang gawin. May kakilala akong laging nagpapaliban ng pag-aaral dahil sa kanyang manana habit. Lagi niyang sinasabi, bukas na lang ako mag-aaral. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin makapagtapos. Pang-siyam. Ang balat sibuyas sensitivity. Ito yung sobrang daling masaktan at magtampo. Parang balat ng sibuyas, madaling mahiwa. Ganun ka-delicate. May kaibigan akong sobrang sensitive. Kahit simpleng biro lang, umaatungal agad. Kaya nga minsan, mahirap na tuloy kausapin siya. Pero sa huli, na-realized ko ring dapat inaayon sa lalim ng friendship ang pagbibiro. Pang-8. Ang chismis culture. Ito ay yung hilig nating mga Pinoy na pag-usapan ang buhay ng iba at ipagkalat ang chika sa batalyon. May kasambahay kami dati na parang walking news bulletin. Sa kanya mo malalaman kung sino ang may bagong boyfriend, kung sino ang nag-away, at kung sino ang may bago ng trabaho. Pero alam mo, sa huli, walang naidudulot na maganda ang mga chismis na yan. Hay nako, nakaka-stress. Diyos ko. Pang-7. Ang bahala na attitude. Alam mo yun, yung wala kang plano sa buhay at lagi mong sinasabi, bahala na, darating din ang tamang panahon. May awa ang Diyos, may kaibigan akong ganyan. Lagi niyang sinasabi, bahala na, magiging okay din lahat. Pero alam mo ba ang nangyari? Hanggang ngayon, walang nangyayari sa buhay niya. Kaya nga importante ang magkaroon ng goals at plano sa buhay. Pang-6. Ang utang na loob mentality. Alam mo yun, yung tipong kahit gaano ka pa kahirap, kailangan mong magpasalamat sa mga bagay na ibinigay sa'yo kahit hindi mo naman hiningi. May kapatid ako na ganyan. Kahit pinapahiram na siya ng pera ng isang kaibigan, hindi niya magawang magreklamo. Sabi niya sakin, utang na loob ko to, kailangan ko lang tanggapin. Pero minsan, dapat din nating tandaan na may limitasyon din ang utang na loob. Pang-5. Ang ningaskugon attitude. Alam mo yun, yung sobrang galing mo sa simula, pero biglang nawawala ang sigla mo pagdating sa gitna ng trabaho. Parang sigarilyo, mabilis magliyab pero madaling maubos. May project ako dati na sobrang excited ako simulan. Pero sa gitna ng trabaho, biglang nawala ang gana ko. Siguro kasi napagod na ako o baka nagsawa lang. Pero ngayon, natutunan ko ng panindigan ang mga nasimulan ko. Pang-4. Ang palakasan system. Sigurado ako, madaming nakaka-relate dito. Parang kahit gaano ka pa kagaling, kung walang koneksyon, parang wala ka rin. May kaibigan akong sobrang galing sa trabaho pero laging naunahan ng mga taong may koneksyon sa kumpanya. Ang ending, umalis na lang siya at naghanap ng ibang oportunidad. Kaya nga, importante ang talento pero mas importante rin ang tamang koneksyon. Pang-8. Ang pwede na yan mentality. Sa totoo lang, sobrang daming pagkakataon na ito ang bumibiktima sa atin. Parang laging ang sagot natin sa problema, ayos na yan, pwede na yan. Isang beses, may project ako na kailangan tapusin. Pero dahil medyo tinamad ako, sabi ko sa sarili ko, bahala na, pwede na yang ganito. Pero alam mo ang nangyari. Na-delay ang deadline, at sobrang gulat ko,
Akin yung pinakapangit na presentation. Hindi ko hinusayan, ginalingan. Kaya ngayon, di na ako nagpapabaya. Pangalawa, ang crab mentality. Alam mo yun, yung sa halip na sumuporta at magmahalan, mas pinipiling hilahin pababa ang iba para lang magmukha silang mas magaling. Parang mga alimango, palaging naghahatakan pababa. May experience ako dito. Nung isang araw, sinabi ko sa mga kaibigan ko na may balak akong mag-abroad para sa bagong trabaho. Pero alam mo ba ang sagot nila? Huwag kang umasa, di mo kaya yan. Grabe, parang ang hilig nilang ipamukha sa'yo na hindi ka magaling, di ba? Na hindi mo deserve ang umasenso. Mga inggiterang palaka. Number 1 sa listahan. Ang pasikat syndrome. Alam mo yun, yung mga taong labis na nagpapapansin sa social media para lang mapansin ng mga tao. Parang bawat kilos ay dapat may kasamang selfie at hashtag na #blessed. Sobrang nakakaloka minsan, no? Kwento ko sa'yo, may kakilala ako na kahit sa kainan, bawat kagat, may litrato. Paano ka nga naman hindi mapapaisip, di ba? Baka kumain na lang siya ng kwek-kwek, may photoshoot na. At yan ang 10 toxic traits ng mga Pinoy na dapat mong malaman. Sana ay natuwa kayo sa videong ito at natutunan nyo ang kahalagahan ng pagbabago sa ating mga ugali. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na Pinoy 10.